Isa na naman pong makasaysayang pangyayari ang naganap sa Pilipinas dahil yung matagal na pong nawawalang mapa ng bansa natin ay natagpuan na at na-turn over na po sa gobyerno natin. Ang nakahanap po niyan mga kaistorya ay si former Associate Justice Antonio Carpio. Iba po ito doon sa 17th century Murillo Villar de Map, mga kaistorya. Ito ay kumbaga pangatlo na po ito na ebidensya ng bansa natin. Ito pong mapa na ito ang tutunaw sa inimbentong 10-dash line ng China. Isipin ninyo, 18th century pa po ito. Matagal ko na pong ipinapaliwanag sa mga manunood ko na yung 10-dash line ng China, inimbento lang po nila yan 1940s. Nakaaway pa nga nila noon dyan ang Vietnam. Ang original kasi niyan mga kaistorya ay 11-dash line. Pumalag ang Vietnam, nagkasundo sila, ginawa ng China na 9-dash line. And then, itong pinakahuli, ginawa na naman nila na 10-dash line. Hindi na uubra yan ngayon mga kaistorya dahil meron na po tayong ebidensya at ito maibabalita na po ito sa buong mundo. Nakabalik na sa Pilipinas, hawak na po mga kaistorya ng gobyerno natin. Nagpapasalamat tayo kay former Associate Justice Antonio Carpio. Mabuhay ka, sir. Ito po mga kaistorya, ipapakita ko muna sa inyo yung mga photo and then ako po yung magpapakita din sa inyo ng mga online news article po ng mainstream. Pakishare naman po mga kaistorya at pakilike para malaman naman po ng ating mga kababayan. Ito na po yan mga kaistorya. Okay, medyo ito po mga kaistorya, yung translation kasi ito anyway, tanggalin ko muna yan. Doon muna tayo sa photo para maintindihan ninyo. Bali ito po yung tatlong mapa na binabanggit. Meron po mga kaistorya na 1734 Murillo Villar de Map at meron ding 1808 Carta General del Archipelago de Filipinas at meron ding 1875 Carta General del Archipelago Filipino. Itong pinakahuli yung binabanggit natin mga kaistorya. Sa tatlong mapa na yan, lahat dyan ay makikita po yung Kalayaan Island Group. Meaning atin talaga yun, yung Kalayaan Island Group, mga kaistorya. Ngayon, ito yung 1875 na mapa. Palakihin ko ng kaunti. Anyway, medyo malabo yan, pero ganyan po talaga yan. In-enhance ko pa nga yan kung tutuusin. Bali, dalawang pahina ito, hindi ko alam kung napilas o talagang magkaibang pahina, hindi nagkasya sa isang pahina, pinagdugtong. Ayan po siya mga kaistorya. Kita ninyo, na-illustrate pa niya yung mga bundok-bundok Nandito banda, ito kasi Palawan Nandito banda yung Kalayaan Island Group mga kaistorya Okay, so iwanan po natin ito. Ito na, ipakita ko na sa inyo. Dito tayo, kasi may nota yung mapa. Ang nakalagay, notas to the 1875 Carta General del Archipelago Filipino. Doon na lamang tayo sa translation, yung pinakita ko kanina sa inyo. Para may idea kayo kahit paano kung ano ang ibig sabihin po niyan. Ito po yun kung hindi ako nagkakamali. Ayan, although hindi naman talaga 100% accurate kasi Google Translate lang, pero at least may tayo po mga kaistorya may magkakaroon ng idea. Siya nga pala nakita ko ito doon sa press briefing po ng National Library na ang speaker doon ay si former Associate Justice Antonio Carpio. Ang sabi, notes to the 1875 General Chart of the Philippine Archipelago, notes, soundings, and land elevations above sea level are expressed in meters. The longitude assigned to Manila Cathedral with respect to the Fernando Meridian determined by Q. Alejandro Malaspina in 1792 is 1272 degrees 38 minutes east. The shores of Paragua and adjacent seas have been surveyed by Commander W6 Bat of the Navy P. Inglova in the years 1850 to 1854. Matagal na panahon ng Kastila. The Lola Basilan Group by the Francora Division under Rear Admiral Cecil in 1845. The Balabac Passage by Commander J.W. Poved in 1868. Balabac, di ba may Balabac Island sa southernmost tip of Palawan? Di ba? Yung Balabac Island, isla yan, di ba mga kaistorya? Nasakop ng municipality of Calayan, kung hindi ako nagkakamali, dyan sa Palawan, di po ba mga kaistorya? Pakitama po ako.
Kung ako'y nagkakamali, ano, pero yun kasi, ang alam ko, napakaganda ng pangyayaring ito, mga kaistorya. Ngayon, punta muna tayo sa nangyari sa history, o ilang reference. Ito yan eh. Nung natapos po ang digmaan ng Amerika at saka ng Espanya, susumuko ang Espanya sa Amerika. Kumbaga tayo ay isinuko din ng Espanya sa Amerika. Binayaran ng Amerika ang Espanya ng halagang $20 million. Napakalaki na nun. Yung naka-highlight, basahin ko. The US and the Spanish government signed the Treaty of Paris on December 10, 1898. Apart from guaranteeing the independence of Cuba, the treaty also forced Spain to cede Guam and Puerto Rico to the United States. Spain also agreed to sell the Philippines to the United States for the sum of $20 million. May sipon pa rin ako. So yan yung nangyari, mga kaistorya. Isipin ninyo, 1898 to 18th century din itong binabanggit natin na mapa. Okay, ito yung online news article. Ang sabi mga kaistorya, Carpio, forgotten 1875 map, box PH versus China claims. Kaya nga sabi ko kanina, yan ang tutunaw sa 10 dash line ng China. Okay, basahin natin. There is a forgotten map dating back to the Spanish colonial era and adapted during the American period that Filipinos need to rediscover. For it shows that Panatag or yung Scarborough Shoal and the entire Kalayaan group of islands or the Spratlys, two of the most contentious points in the country's maritime dispute with China, have always been part of the Philippine territory, according to former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Hindi papayag ang China niyan, pero matibay ang ebidensya natin. The map, the 1875 Carta General del Archipelago Filipino, is another answer that can disprove China's claim that it has historical rights over these islands in maritime. Sinungaling naman ang China, invento lang nila yung kasinungalingan nila na yun para maipilit nila yung pangangamkam nila sa South China Sea, mga kaistorya. It depicts all the islands within the Philippine archipelago that were ceded to the United States by Spain, including those omitted in 1898 Treaty of Paris. So kaya nga pinakita ko ito sa inyo kanina, yung nandito, mga kaistorya. Sana naiintindihan ninyo kung bakit ko unang ipinakita po ito. Kasi nga binanggit ni Carpio. Crucially, it shows Bajo de Masinloc or yung Scarborough Shoal, which referred to another, Bajo de Masinloc, another local name for Scarborough and even Pag-asa or Tito Island as part of the Philippine territory. On Thursday, ano bang araw ngayon, mga kaistorya? Teka lang, tingnan ko muna sa akin po, Monday ngayon, ibig sabihin ng nakaraang linggo. On Thursday, Carpio donated to the National Library of the Philippines or NLP a copy of what he described as the definitive and most complete document drawing up the national territory predating the Treaty of Paris. Doon pa nagmula yun. This is an old map that we have to be reacquainted with again because we have forgotten this map. Ganon. Saan kaya ito nakuha ni Kasi nagta-travel yata si Carpio sa paghahanap ng mapa. Kung hindi ako nagkakamali. Okay, dito naman tayo. Carpio, 1875 map proves Philippines claims to WPS. In his lecture, Carpio explained the said map was the most complete and detailed map of the Philippine territory during the Spanish regime. Ayan yun, a long-lost historical map of the Philippines backing its claim over disputed waters in the West Philippine Sea has been found and turned over to the Philippine government. Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ayan na nga, binabanggit na mga kaistorya. Salamat naman. Oo. Ito daw yung pinaka-kompleto, kumbaga pinaka-detalyadong mapa, sinaunang mapa ng Pilipinas. The 1875 map illustrated Scarborough Shoal, also called Panatag Shoal and Bajo de Masinloc. Nasa loob daw po ng teritoryo natin. Panakot. At tinatawag din palang Panakot yung Scarborough Shoal. Panakot o Panakot. Hindi ko alam kung anong right pronunciation dyan, mga kaistorya. It also included the Kalayaan Island Group or the Spratly Islands. Yung binanggit kanina sa isa pang mainstream na pinakita ko sa inyo, mga kaistorya. Well,
Hindi na naman papayag nito ang China. Mabuti na lang nilabas 'to ni Carpio, 'di ba? Kasi nag-post na naman 'di ba mga kaistorya yung ano, ah, Chinese embassy di Manila na 'yan, 'di ba? Mabuti na lang inilabas ito ni Carpio. 'Di mo ba? Ito yung sa Facebook page po ng National Library. Oh. Palakihin ko nga ito. Ayan po mga kaistorya. Okay, ayan ang ilang update na maibibigay ko sa inyo. Sana makatulong at makadagdag ng ano, kaalaman sa mga manonood. Maraming salamat sa inyong panonood. Mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng tungkong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Medyo sa totoo lang, ako po ay antok na antok. Dalawang gabi nang walang maayos na tulog. Inaatake na naman ako ng insomnia ko. Kaya ganyan.